daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isang maganda at mapagpala pong araw muli sa lahat. Sa lahat po na patuloy na tumututok at sumusubaybay sa ating programa, saan man po kayo naroon, naway ang pagpapala ng Diyos at pag-iingat ang patuloy na sumaatin. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat isa namang pagkakataon na binigay sa atin ngayon upang tayo po ay makapag-aral ng isa namang tema na kung saan magbubukas ng ating isipan sa dakilang katotohanan, na magdadala sa atin sa tunay na daan sa kaligtasan. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ating muling hingiin ang patnubay ng ating Panginoon. Ama naming banal na sumasalangit po kayo sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong Panginoon upang patuloy na humingi ng iyong patnubay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kami po ay gabayan sa aming pag-aaral upang magkaroon po kami ng karunungan, kaalaman, ng pagkatuto, pagkaunawa ng mga katotohanan na kailangan namin maintindihan, lalo't higit sa huling kapanahunan. Pagpalain po kami, Panginoon, at maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ngayon pong araw na ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay isa sa pinagmulan ng lahat ng pagtalikod sa ating iglesia. Kung saan, sa ating mga ibang kapatid, marami sa kanilang sasabi na huwag mo banggitin ito sa ating pamunuan sapagkat wala namang apostasy o pagtalikod sa ating iglesia. Subalit ang katotohanan, mga kapatid, ay kahit ang ating propeta, siya mismo ang naghayag sa atin ng dakilang pagtalikod na nangyari sa panahon niya. Kaya, ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong the Alpha of Apostasy. Sapagkat ito mismo ang binanggit ng ating propeta. At ating tatalakayan at pag-aaralan ngayon kung ano itong Alpha of Apostasy. Pag sinabing Alpha, ito po ay ang pinagmulan. So, sana'y ating maalaman, matutunan, at makita kung saan tayo didala ng pagtalikod na ito. Kung kaya, patuloy niyo po akong samahan at tutukan ng ating pag-aaral at patuloy po nating saliksikin siya sa atin ang katotohanan na magbibigay sa atin ng makalangit na karunungan. Ang sabi ng Romans 1:18, 20, and 32, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth and unrighteousness." Ang sabi diyan, ang kagalitan ng Panginoon ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na namumuhay ng hindi makadiyos, wala sa katuwiran. Subalit ang sabi diyan, nanghahawakan sa katotohanan sa hindi katuwiran. Sabi ng patuloy, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they were without excuse." So, maraming bagay ang hinihiyag sa atin, sabi ko sa nakaraan ating pag-aaral, maging ang katotohanan patungkol sa nature ng ating Panginoon ay inihayag sa atin upang kung dumating ang panahon ay wala tayong excuse. Ang sabi diyan, "Who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them." Sabi diyan, may mga tao sa ating iglesia, sapagkat tayo po ang may katotohanan, at may mga kapatid tayo na hinahawakan ang katotohanan, subalit ang sabi ng talatang 18, hinahawakan ang katotohanan, subalit hindi sa katuwiran. Ibig sabihin, hinahayag nila ang katotohanan, hindi sa katuwiran ng ating Panginoon. Ang sabi sa huling talata, ang mga taong ito ay karapat-dapat mamatay. Subalit, hindi lamang yung mga gumagawa ng hindi katuwiran, kundi yung mga natutuwa doon sa mga tao na gumagawa nito. Ang ibig sabihin, mga kapatid,
hindi man tayo gumagawa ng mga masama na yun na bagay. Subalit, tayo ay walang ginagawa laban sa kanila. Pwede tayong maisama doon sa sabi dyan, but have pleasure in them that do them. Sapagkat pag wala tayong ginagawa, ibig sabihin, we are welcoming them. Ano po? Kaya ito ang pag-aaralan natin. Kaya ang pag-aaral natin ngayon mga kapatid ay, sabi ko nga nung nakaraan, hindi ito pag-atake sa ating denominasyon o kung sino man, kundi ito ay paglathala, paglalahad ng mga katotohanan ng mga babala. Sapagkat hindi tayo natutuwa na ginagawa at tinuyurakan ang pangalan, ang katotohanan, ang salita ng Panginoon ng mga kapatid natin mismo na naghahawak ng katotohanan, ngunit hindi sa katuwiran ng ating Panginoon. Ano po? So ito ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Dahil ang totoo mga kapatid, hindi natin pwedeng itanggi. Hindi natin pwedeng itanggi na sa loob natin ay may mga lubo. Ano po? May mga kaaway ang Diyos sa loob natin. At ito yung mga tumalikod at nagdala ng iba nating mga kasamahan doon sa pagkakasala. Kung kaya, mayroong babala, si Moses, si San Pablo, maging si Ellen White sa bayan ng Diyos. Ang babala po ni Moses, ang sabi diyan, for I know that after my death, you will utterly corrupt yourselves. Sabi ni Moses, siguro ko, alam ko, na pag-alis ko, sisirain nyo ang inyong sarili, ikukorrupt nyo ang inyong sarili. And turn aside from the way which I have commanded you, and evil will befall you. At kayo ay lilihis sa daan na aking itinuro, sabi niya. Because you will do evil in the sight of the Lord, to provoke Him to anger through the work of your hands, sabi ng Deuteronomy 31:29. Sabi diyan, sapagkat kayo ay gagawa ng masama sa harapan mismo ng Panginoon. Binabalaan ni Moses yung bayan ng Israel. Sa naunang iglesia, may babala din si San Pablo. Ang sabi niya, for I know, alam ko din, sabi ni San Pablo, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Alam ko din niya, na pag alis ko, ang mga pagnilang lobo ay papasukin kayo. Sabi niya, not sparing the flock, also of your own selves, shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ang sabi ni San Pablo, itong mga lobo, hindi ito galing sa labas, kundi galing mismo sa gitna nyo, sila'y magsasalita ng mga panirang bagay, at aakayin ang ilan sa inyo papunta sa kasalanan. Yan sabi ni San Pablo. At maging si Ellen White, ang ating huling propeta, ay nagbabala din sa bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Na ang sabi niya, I tell you now, sinasabi ko sa inyo, that when I am laid to rest, pag ako'y namatay, ibig sabihin, great changes will take place. Malaking pagbabago ang mangyayari sa denominasyong ito. Ang sabi niya, I do not know when I shall be taken, and I desire to warn all against the devices of the devil. I want the people to know that I warn them fully before my death. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng bayan ng Diyos, kung kailan ako mawawala. Subalit, ninanais ko na ipinamamanhi ko na babalaan kayo sa mga gawa ng kaaway, sapagkat nakita ko ang gawa ng kaaway upang sirain kayo. Ito ang babala niya, mga kapatid. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin nito. Alam ng mga taong ito na pag sila'y nawala, may mga taong kasama tayo, sabi ni San Pablo, sa gitna mismo natin, manggagaling sa grupo natin, sa organisasyong ito, ang sisira mismo ng bayan ng Diyos. Opo? Sila ang tatalikod. Kaya, kahit sabihin natin na wala, hindi natin pwedeng itanggi kasi sila mismo ang nag-amin nito. Sila mismo ang nagsabi na sa gitna natin may lalabas na mga lobo at lalapain ang bayan ng Diyos. Opo? Ang sabi mga kapatid ng Selected Messages, Volume 1, page 48. The very last deception of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God. Sabi niya, many members of the Seventh-day Adventist Church are prone to interpret this testimony by the servant of the Lord to mean that the final great apostasy in these closing days of this earth's history will be the open denunciation by leading members of our church of the teaching and truths contained in the spirit of prophecy. However, closer analysis of this statement
by Sister White reveals that what she actually says is something entirely different. The phrase to make of non-effect does not imply an attitude of open and avowed defiance to the Lord's instruction. Sabi niya, doon sa selected messages, ang panghuling pandaraya ni Satanas ay gagawin niya na mawawala ng epekto sa atin ang mga patutuo ng ating Panginoon. Marami na nagsasabi sa ating mga kapatid na sabi, ang interpretasyon nito, marami sa atin ang tatanggihan at hindi nagagamitin ang sulat ng ating propeta. Subalit iba ang sinasabi ni Ellen White. Ang sabi niya dito, but rather, the adoption of an outward appearance of compliance to them when actually adhering and engaging in belief in practices directly contrary to the plain and unmistakable meaning of the Lord's word as given by His servant. Sabi niya, hindi yung lahayagan na pagtanggi at itsapwera, pagsantabi sa sulat ni Mrs. White, hindi ganon. Kundi, ang sabi niya, kunyari, pagpapanggap na tinatanggap natin, subalit ang ating ginagawa ay salungat sa sinasabi mismo ni Ellen White. Yun po ang sabi ni Ellen White, napakahulugan ng salitang ito. Na sa huling kapanahunan, ang pandaraya ni Satanas ay ganito, to make no effect of the testimony of the Spirit of God. Wala nang epekto sa akin. Bakit? Nagpapanggap tayo na tinatanggap natin ang sulat ni Mrs. White, ang Spirit of Prophecy, but our action is directly contrary to what the Spirit of Prophecy is teaching us. Po? Yan ang ibig sabihin niya. Sabi nito, never before have I carried so sad a heart of us since I have seen the apostasy of men and women who have had great light. So si Mrs. White na mismo ang nagsabi, na ang sabi niya, hindi ko pa naranasan na malungkot ang puso ko, sabi niya, na makita ko ang mga lalaki at babae na tumalikod samantalang nasa kanila ang dakilang liwanag. Ngayon mga kapatid, sino sa atin makapagsasabi na walang apostasy sa bayan ng Diyos? Na si Mrs. White mismo nagsasabi, na si mismo nalulungkot sapagkat nakita niya ng kanyang mata ang nangyari sa kanyang panahon at ang mangyayari pa nung siya'y mawala na malaking pagtalikod ang mangyayari sa hanay natin samantalang nasa atin ang dakilang liwanag. Ano po? Kaya, yung ating mga nakaraang pag-aaral, yung una sa part 2 ng ating series, yung Enemies Inside the Church, mga kapatid, tingnan natin yung liwanag noon dito sa sinasabi ni Mrs. White. Ano po? Na may mga leader tayo na sila mismo ang tatalikod. Hindi yun pagninira, hindi yun pag-atake, kundi yun ay sa liwanag ng sinasabi ng ating propeta. Ano po? Ang sabi dito, in an abundance of evidence of truth for this time. Sabi niya, tatalikod pa ba sila na samantalang sapat, sobra-sobra ang ebidensya ng katotohanan sa atin sa panahong ito? Ano po? Pero nagawa pa nilang magtalikod o apostasy. This brings to me a grief that should be spared me in these closing days of earth's history, but I have no power to change the seductive power of the enemy. The scripture has said that such things will come. I accept the word of the Lord and submit to the condition that arise. Sabi niya, hindi ko kayang baguhin ang gawain ni Satanas. At dahil ito ay sinabi ng Biblia, ito ay aking tatanggapin. Ngayon mga kapatid, tapos tayo hindi natin tatanggapin na may pagtalikod sa ating hanay dahil pinoprotektahan natin ang ating denominasyon na sabihin natin na tayo ay liwanag. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko, not all the people in Israel are Israelites. Not all the people that are recorded in the church book are Adventists. Tandaan natin na may dalawang grupo sa loob ng iglesia. May matatalino at may mangmang na mga birhen. May trigo at may panirang damo. Ang sabi doon sa previous study natin, itong mga nominal Adventist, sila ang tatayong Judas na magkakanulo sa mga banal sa huling kapanahunan. Kaya ngayon mga kapatid, huwag natin itanggi na may pagtalikod. Dahil baka sa pagtanggi natin, tayo pala ay nakatayo doon sa grupo na magkakanulo. Ano po?
Kaya siyasatin natin ang ating sarili at siguruhin natin na tayo ay panig doon sa mga banal sa loob ng iglesia. Ito po, ang sabi diyan, we have the same dangers to meet as had the apostles. There are men today who practice sleight and cunning craftiness, who lend themselves as instrument to do the work of the enemy, and when I see the enemy at work, I cannot hold my peace. Sabi niya, ang panahon natin ay walang pagkakaiba sa panahon ng mga apostoles. Dahil may iilan sa atin na nagpapagamit sa kaaway upang gawin ang trabaho o ang panukala ng kaaway. At nung makita ko to, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ito. Hindi ako pwedeng manahimik. Ang sabi ni Ellen White. Ngayon mga kapatid, tayo ba ay mananahimik lang? Samantalang harap-harapan at nasa mata mismo natin ang pagtalikod, ang pagyurak sa katotohanan ng ating Panginoon ng ilang kasamahan natin. Tapos wala tayong gagawin at sabihin natin na wala namang pagtalikod sa ating iglesia. Mga kapatid, ito ang nakakalungkot. Denying the truth. Ano po? Denial. Hindi natin mariresolba ang problema sa loob natin. Sa patuloy, ang sabi dito, to walk in all the truth means being truthful in words and deed, constantly developing in the grace of a Christian character. Ang lumakad daw sa katotohanan, ang ibig sabihin, ikaw ay totoo sa iyong salita at ginagawa. Ibig sabihin ng iyong pananalita, ang iyong ginagawa ay ayon sa katotohanan na inihayag sa atin ng ating Panginoon. Opo? Kaya ang sabi mga kapatid ng Manuscript Release 125, 1907, God is speaking to His people today as He spoke to Israel through Moses saying, who is on the Lord's side? My brethren, take your possession where God bids you. Sabi niya ni Mrs. White, mga kapatid, tingnan mo, sino dito sa atin ang panig sa Panginoon? Dahil baka iniisip natin na siyempre, pamunuan natin, ginagabayan ng Panginoon. Subalit si Mrs. White mismo nagsabi nung panahon niya, sometimes there was a time in our church history where God withdraw His leading to the conferences. Ano po? At pwedeng mangyari yan sa huling kapanahunan. Ano po? Ang ating pag-asa ang ating Panginoon. Kaya, ang ating kasiguruhan lamang, tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, mga kapatid, mamili kayo. Take your possession where God bids you. Kung saan kayo ginagawin ng Panginoon, dun kayo. The time of His apostasy is here, sabi ni Mrs. White. Ang panahon ng pagtalikod, hindi ito sa atin. Ano po? Every conceivable effort will be made to throw doubt upon the position that we have occupied for over half century. Sabi niya, marami ang gagawa ng lahat nilang makakaya upang tapunan ng duda itong organisasyon, itong paniniwala, pananampalataya, katotohanan na ating pinanghawakan sa loob ng kalahating siglo. At yan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya ang sabi ni Mrs. White sa kanyang babala, sabi niya, I knew that the Omega would follow in the little while and I tremble for my people. Ang pagtalikod, mga kapatid, ay hindi lamang sa kanyang panahon. Sapagkat yung kanyang panahon na nangyari at yun ang tatalakayin natin ngayon, ay hindi lang yun ang first and the last. Sapagkat she called it as Alpha. For sure, there will be an Omega. Kaya ang sabi niya, I knew that the Omega will follow in a little while, and I tremble for my people. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang babala niya kanina, kapag ako'y mamatay, there will be a great changes because of this Omega of apostasy. Ang sabi niya, ako'y nanginig. Bakit? Dahil nakita niya na lumabas yung pagtalikod sa huling kapanahunan na wala na siya nagagabay. At nakita niya na marami ang madadaya nitong Omega of apostasy. Kaya nung makita niya at pinakita sa kanya ng Panginoon, siya'y nanginig sa takot sa pwedeng kahatnan ng bayan ng Diyos. Ang sabi diyan, after denouncing the alpha of apostasy, which shook the very foundation of our church, Sister White predicted, the Omega will follow and it will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Omega will be a most startling nature. Itong Omega, at pag-aaralan po natin ito sa susunod nating pag-aaral. Sunod nito, pag-aaral natin ang Omega of apostasy.
At ito po ay malaking bagay, mga kapatid. Malaking bagay because the effect of this is still felt in our time, mga kapatid. Subalit, fokusan muna natin itong omega of apostasy. Alam po natin na ang every generation, mga kapatid, ay composes of 40 years. Ano po? Kaya, nagsimula ang ating pananampalataya noong 1844. So, 1884, that's first generation. At tayo po ngayon ay nasa 5th generation, mid ng 5th generation. Because we are in 2020. Ano po? 2024 ang eksaktong kalagitnaan ng 5th generation. Ang sabi diyan, mga kapatid, ng Selected Messages Volume 1, Satan has been seeking gradually to rob this message of this power that the people may not be prepared to stand in the day of the Lord. Itong katotohanan ito na dinadala na Ellen White sa atin ng Biblia at ng patotoo ay pilit na ninanakaw sa atin ng kakaaway upang hindi tayo maligtas. Hindi tayo makapaghanda, at kung hindi tayo makapaghanda, for sure, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Ang sabi dito, ang binabanggit niya na ninakaw sa atin yung katotohanan patungkol sa pillars of our faith. Ano po? Kaya, ngayon, tayo ay nasa 5th generation at ang pinakamatanda sa 5th generation ngayon ay, kung iisipin mo, 2004, 2020, mga 16 years old. No? Kaya sabi ko nga po, kung magkataon na matapos pa ang 5th generation at ninakaw na ni Satanas ang pillars of faith natin, at yung henerasyon ngayon na ang pinakamatanda ay 16 years old, pagdating sa full bloom ng 5th generation, at wala na sa kanila ang pillars of faith, mawawala ang pananampalataya ng Adventismo. Kaya ang sabi diyan, mga kapatid, ngayong 2024 na darating, but if Jesus will not come in this 5th generation, ang sabi ng ibang theologians, the Adventism as we know it be extinct because all the pillars that has been given by the first generation has been destroyed by the 4th generation. Yung pillars of faith na tinayo ng ating mga pioneers nung first generation ay sinira na ng 4th generation that started from 1964. So pagkatitingnan natin, mga kapatid, na itong alpha and omega of apostasy ay nangyari sa panahong iyon. At ito po, mga kapatid, ay nangyari sa panahon na pumasok ang pantheism. Ano po? Sino po ang nagdala nito? Naniniwala ang iba na ito yung alpha of apostasy, pero hindi po ito ang alpha. Because this was just only the vehicle na sinakayan noong nagdala sa atin ng alpha of apostasy. Ang sabi po ng Evangelism, page 363, all genuine experience in religious doctrines will bear the impress of Jehovah. All should see the necessity of understanding the truth for themselves individually. Kailangan daw tayo, mga kapatid, bawat isa ay magkaroon tayo ng pagkaunawa patungkol sa katotohanan upang hindi tayo madayaan. We must understand the doctrines. Ano po yung doctrines natin? Yung distinctive doctrines ng Seventh-day Adventist. Sanctuary doctrine, righteousness by faith, Sabbath doctrine, the health reform doctrine, the marami po, mga kapatid, the state of the dead, yun. Itong mga doktrina natin na dapat nating maintindihan that have been studied out carefully and prayerfully. It has been revealed to me that there among our people a great lack of knowledge in regard to the rise and progress of the third angel's message. There is great need to search the book of Daniel and the book of Revelation and learn the text thoroughly that we may know what is written. Sabi ng Ellen White, ang problema kasi sa atin ngayon, pukunti sa atin ang may sapat na kaalaman sa aklat ni Daniel at ng kapahayagan. At totoo yan, mga kapatid. Kaya sabi nga ng ating isang professor ng Andrews University, many of the Seventh-day Adventist members are biblical illiterate. Opo? At kung papansinin niyo, mga kapatid, even to our pastors. Some of our pastors, when they preach in the pulpit, they love to quote words from evangelical pastors than the writings of Ellen White or from the Bible. Ano po? Parang akala nila, mas maganda pa yung sinalita noong evangelical pastor ng pare ng kung sinong Poncio Pilato
kaysa mag-quote sila ng salita na Ellen White because they are biblical illiterate. Paano sila mag-quote na hindi naman sila nag-aral? Mas binabasa pa nila yung aklat ng mga infidel authors. Ito ang sinasabi ni Ellen White sa atin. Dapat pag-aralan natin ang Daniel and Revelation because it will tell us our past, our present, and our future position in this church, mga kapatid. At ito ang magdadala sa atin sa tunay na kaalaman kung nasaan tayo sa ating kapanahunan at maghahanda sa atin sa ating katayuan. Kaya alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot, ano? Sabi dun sa ating mga pinag-aralan, the watchmen in Zion, supposedly, they are the pastors. They cannot awaken the sleeping church because they themselves are also sleeping. Why? Because they are not studying this book. Paano nila madadala ito kung mas pinapahalagan pa nila yung magbasa ng mga sulat ng mga infidel authors? Ano po? Pansinin niyo po mga kapatid sa ating simbahan. Pansinin niyo po. Hindi ito paninira. Hindi ko naman nila lahat ng mga pastors. But there are some of them. Pansinin niyo po sa inyong mga simbahan. Mas maganda pa yung ikot nila yung words ni Billy Graham, ano po? Ng Purpose-Driven Church, na kung sino-sinong mga pastor, mga kapatid. Ang sabi nito, the light given me has been very perceivable that many would go out from us. Marami ang lalabas sa atin. Giving heed to the seducing spirit in doctrines of the devil. The Lord decided that every soul who claimed to believe the truth shall have an intelligent knowledge of what is truth. Ano po? Kaya sabi ni Ellen White, pinamamanhi ko sana na ang bawat kasapi, ang bawat miyembro ng iglesyang ito ay magkaroon ng pagkaunawa sa katotohanan dahil kung alam natin ang katotohanan, hindi tayo aalis. Alam niyo po mga kapatid, wala nang ibang iglesia na may kumpletong katotohanan maliban sa Seventh-day Adventist. Kung alam mo ang iyong pinaniniwalaan, hindi ka aalis. Ngunit dahil hindi mo alam at ikaw ay nadayaan na itong sinatawag dito na seducing spirit or doctrines of the devil, katulad ni Eve, yung kanyang flowering words, ginamit ni Satanas, at ikaw naman dahil wala kang alam, gagawin niya yung ginawa ni Eva, kay Eva. Anong ginawa niya? Pinaduda niya. Hindi nga ba? At ikaw naman, nagduda ka. Kaya umalis ka. Pinagdudahan mo yung sulat ni Miss White at ng salita ang Panginoon. Sabi dito, false prophets will arise and will deceive many. Everything is to be shaken and that can be shaken. Then does it become everyone to understand the reason for our faith. Dapat maintindihan natin kung ano ang dahilan o rason ng ating pananampalataya. Kung bakit tayo Seventh-day Adventist Church. Ano po? Marami sa atin. Halimbawa na lang. May ilan sa atin. Sa pagkain. Pag nakita baboy at hindi kumakain ng baboy. Ang tanong, bakit? Muslim ka ba? Dahil kilala yung Muslim na hindi kumakain ng baboy. Sasabihin ng iba sa atin, ay oo, bakit oo na lang? Dahil pag sinabi mong Adventist, hindi kaya nilang panindigan at patunayan ang rason kung bakit sila Seventh-day Adventist. Ito ang nakakalungkot, sabi ni Mrs. White. We must know the reason of our faith, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan, sa paalala niya, in place of having so many sermons, there should be more closing searching of the Word of God, opening the Scripture text by text, and searching for the strong evidence that sustain the fundamental doctrines that He brought us where we are now, upon the platform of eternal truth. No? Yung mga tagapagsalita natin, instead, sabi niya, na magpara-sermon ng sermon, ang kailangan gawin sa panahon natin ngayon ay magbuklat ng Biblia, turuan ang iglesia ng rason sa ating pananampalataya, teksto por teksto. At ituro sa atin ang rason ng ating pananampalataya, ang ebidensya na susuporta sa fundamental belief natin. Ano po? Like the sanctuary message. Ano ang fundamental doctrines natin sa sanctuaryo? Yung righteousness by faith. Yung state of the dead. Dahil mga kapatid, nakakalungkot ngayon, sasabihin ko po, marami mga Adventist ngayon ang hindi malinaw sa kanila yung doktrina natin sa state of the dead. Bakit? Sabihin ko po sa inyo, marami sa ating hanay, tuwing nagsiselebrate tayo ng All Souls Day, marami pa rin Adventist ang pumupunta sa sementeryo. Mga kapatid, nakakalungkot. Kung naiintindihan natin ang ating doktrina patungkol sa state of the dead, hindi ka pupunta doon. Ngunit dahil hindi nila naiintindihan
Akala nila, parehas ang paniniwala natin sa mga Romano Katoliko, na pag namatay ang tao, yung kaluluwa nandyan, pupunta sila sa sementeryo, yung mga Adventista pumupunta din. Mga kapatid, nakakalungkot because they don't know the reason of their faith. Yan po ang mahirap. Kaya mga kapatid, pumasok sa atin ang alpha of apostasy. Because of this. Ito po ay nakasulat sa Selected Messages, Book 1, 1895 to 1904. Page 193 to 208. Basahin niyo po. Selected Messages, Volume 1, page 193 to page 208. Dito nakasulat ang alpha of apostasy. Actually, the alpha and omega of apostasy. Basahin niyo po. Dahil si Mrs. Witness mo ang naghayag sa atin ng pagtalikod sa hanay natin na nagsimula noon. Opo? Saan ito nagsimula? Ito po ay nagsimula kay John Harvey Kellogg. Ito po ang doktor na halos parang ayon sa kasaysayan natin, parang anak na Ellen White. Opo? Pero hindi nakinig sa payo ng ating propeta at sinakayan yung pantheism. Nang ibig sabihin ng pantheism, in everything, there is God. So God is in everything. Ano po? Ginamit niya sa kanyang medical profession. Ano po? At pumasok sa atin ang apostasy. Ano ang sulat ni Mrs. White? Paalala niya. Ito po ay letter to the Washington, D.C., July 24, 1904. Sabi diyan, to our leading physician, dear fellow workers, I am awakened at 11 o'clock. The representation passing before me are so vivid that I cannot sleep, sabi ni White. Nagising ako ng 11 o'clock at nakita ko yung representation na dumadaan sa akin ay napakalinaw at hindi ko makatulog. The word of the Lord has come to me that there is a decided work to be done in warning our medical missionaries against the dangers and perils that surrounds them. Nang sabi niya, may mensahe na pinapaabot sa akin na dapat kong babalaan ang mga kapatid natin na nasa medical missionary field. Medical missionary work. Ano po? Dahil noon, wala pa namang hospitals, sanitariums. Sila ay nasa medical missionary field. Ano po? Babalaan sila. Ano ang babala? Sabi niya, the Lord calls upon those connected with our sanitariums. Wala pang hospital noon. Ngayon na lang yan. At titingnan natin kung bakit nagkaroon tayo ng hospital instead of sanitariums. Ano po? Sabi niya, ito ay panawagan doon sa mga kapatid natin na konektado sa ating mga sanitariums to reach a higher standard. No lies is of truth. If we follow cunningly devised fables, we unite with the enemy's forces against God in Christ. Kung makikinig tayo sa mga gawa-gawa ng kaaway, ay tayo ay kaaway o kinukontra natin, gumagawa tayo ng salungat sa kagustuhan ng Panginoon. God calls upon those who have been wearing a yoke of human manufacture to break this yoke and no longer be the bond servant of man. Sabi niya, tanggalin nyo na yung inyong pagkikipagkaisa sa mga taong gumagawa ng masama. Sabi niya, because the battle is on. Satan and his angels are working with all the deceivableness of unrighteousness. They are untiring in their effort to draw souls away from the truth, away from righteousness. Sabi niya, hindi napapagod ang kampo ng kadiliman, si Satanas ang kanyang mga kampon, na gumawa ng mali upang akayin ang mga kaluluwa palayo sa katotohanan at katuwiran. At hindi sila napapagod dito. To spread ruin throughout the universe, they work with the marvelous industry of to furnish a multitude of deception to take souls captive. Their efforts are unceasing. Their enemy is ever seeking lead souls to infidelity and skepticism. He would do away with God and with Christ who was made flesh and dwelt among us to teach us that in obedience to God's will may be victorious over sin. Oh. Alam niyo mga kapatid, binanggit na natin ito nung nakaraan tayong pag-aaral, na kailangan magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa kasalanan, lalo't higit bago ipasa ang National Sunday Law. Subalit, alam natin na ang kaaway, ang kanyang accusation, walang sino man ang kaya o magagawang sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Ellen White, ang tunggalian ay nandito na.
Sapagkat ang akusasyon ng kaaway, walang sino makakatupad. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ang hamon sa atin, kailangan natin magkaroon ng pagtatagumpay sapagkat kaya natin. Sapagkat iniwanan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon mismo, no? Na magkaroon tayo ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Sapagkat may mensahe tayo na dapat ipadala sa buong sanlibutan. Ito po ang mensahe ng tatlong anghel. At kasama dyan, mga kapatid, sa mensahe ng tatlong anghel, ang unang anghel, kasama dyan, yung health reformation. Kaya, ito po ang nakakalungkot dahil minsan sa ating iglesia, binabaliwala na yung health reformation na para bagang hindi kasama sa ating mensahe. Ano po? Sabi ng Testimonies Volume 6, the indifference with which the health books are being treated by many is an offense to God. No? Pag sinabing indifference, careless, walang pakialam. Po, isinasantabi ng marami sa atin ang ating mga health books. Yung mga aklat natin na may kinalaman sa kalusugan, isinasantabi. At yung mga nagsasantabi, yung kanilang action, ang sabi ni Ms. White, ito ay salungat, offensive, nakakasama, nakakasira sa Panginoon. Kasalanan, sabi niya. To separate the health work from the great body of the work is not His order. Yung paghiwalayin daw, yung gawain ng may kinalaman sa kalusugan sa buong katawan, which is the evangelism, ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, present truth lies in the work of health reform, as verily as in other features of gospel work. No one branch, when separated from others, can be perfect whole. Hindi pwedeng hiwalayin ang pag-iibanghilyo at ang gawain ng patungkol sa kalusugan. Opo? At ito ang tinatawag na present truth. Pag sinabing present truth, katotohanan na napapanahon. Ano po? At ito ay hindi pwedeng hiwalayin sapagkat pag hiniwalay, ang sabi diyan, pag hiniwalay, ay hindi sila buo. Subalit, dahil ang totoo mga kapatid, ang sabi nga, medical work is the right arm of evangelism. Kaya ito po ay working hand in hand with the theology. Magkasama ito. Magkasama ito. Subalit, yun nga po, nung pumasok yung alpha of apostasy, ito ay hiniwalay ni Kellogg. Hiniwalay niya yung theological work at yung medical work, hiniwalay niya. Ano ang nangyari? Nagsulat siya ng aklat ng pamagat ay living temple. At doon sa living temple, ang sabi ni Mrs. White, I have been instructed by the heavenly messenger that some of the reasoning in the book Living Temple is unsound. Sabi niya, itong sinulat nitong si John Harvey Kellogg na aklat na Living Temple, ang sabi ni Mrs. White, ay pinamanik sa akin na hindi tama. Sabi niya, and that this reasoning would lead astray the mind of those who are now thoroughly established on the foundation principles of present truth. Ang sabi niya, at itong mga kaisipan sa aklat na ito ay aakay palayo sa katotohanan, lalo tigit doon sa mga tao na hindi malalim ang pundasyon sa katotohanan. Sabi niya, babala itong mga kapatid sa atin. Nasabi niya, itong mga tao na mababaw ang pagkaunawa sa pundasyon ng ating katotohanan, pag nagbasa sila nito, sila ay siguradong maaakay. Kaya ang babala niya, huwag niyo itong babasahin. Sabi niya, huwag niyong babasahin. Kaya ang sabi diyan mga kapatid, all through the book are passages of Scripture. These Scriptures are brought in such a way that error is made to appear as truth. Pero mga kapatid, ang ginawa nito si John Harvey Kellogg, kumuha pa siya ng mga talata, subalit yung talata na ginamit niya ay mali, but it appears to be truth. Pinalabas niya, pinalagay niya na katotohanan, subalit mali. And this is the very sole strategy of Satan to deceive us by mixing errors with truth. Opo? Kaya sabi dyan, erroneous theories are presented in so pleasing a way that unless care is taken, many will be misled. Sa tingin ng marami, ang ganda, parang katotohanan, at kung hindi mo hihimayin at pag-aralan ng malalim, ang sabi niya, marami ang madadaya nito. Sabi dyan,
Physicians, have you been doing the master's business and listening to fanciful and spiritualistic interpretation of the scriptures, interpretations which undermine the foundation of our faith, and holding your peace? Sabi niya, ito ay babala niya, panawagan niya sa mga physicians nung panahon ngayon. And also, she is calling the attention of the physicians nowadays in our time. Sabi niya, nakikita niyo yung kamalian na nangyayari, subalit, nananahimik lang kayo? Mananahimik lang ba kayo? Ang sabi ni Ellen White. Mananahimik lang ba tayo? Na nakikita natin harap-harapan na sinisira ng ating mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya, mananahimik lang tayo? Mga kapatid, this action is offending to God. Ang sabi ng ating propeta. Ito ay panawagan niya. At ngayon, parehas din. Tingnan natin mga kapatid. God says, neither will I be with you anymore unless you awake and vindicate your Redeemer. Sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo maliban na linisin niyo ang pangalan ng inyong manunubos. Pag sinabing linisin, ipakita mo sa iyong buhay ang karakter ng Panginoon mo. Ito ang hamon ng ating propeta sa atin. Sa mga physician sa kanyang panahon. Ano po? Sabi niya, my message to you is no longer consent to listen without protest to the perversion of the truth. Sabi niya, ang panawagan ko sa inyo, huwag kayong masapatan na makinig dyan na hindi man lang kayo magprotesta, naririnig nyo na ang kanyang tinuturo ay mali. Kaya nga mga kapatid, tayo ay tinatawag na protestant. Pero mga kapatid, ang nakakalungkot, marami sa atin ngayon are holding their peace. Harap-harapan na ginagawa ng ating kaaway sa pamamagitan ng ating mga kapatid sa pananampalataya ang mali. But we are holding our peace. Una, yung pinag-aralan natin doon sa enemies inside the church. Isa doon yung pagbabago ng great controversy into great hope. But many are holding their peace. Ilan sa ating mga manggagawa ang nagbanggit noon. Sa pangalawa, ano po? Sa pangalawa, nating pinag-aralan, yung women's ordination, that is unbiblical. Harap-harapan, nakikita natin na hindi tama. But many of us are holding their peace. Even Mark Finley, ano po? Sabi niya, I will hold my peace because I don't have to destroy this organization. Whatever the decision is, I will follow. Even the truth is, I am not convinced. Sabi niya, magkakalungkot mga kapatid. Hindi siya kumbinsido, pero kailangan niya sumunod. He hold his peace. Sabi ni Miss White, harap-harapan na tayong ginagawa ng ganito, hindi yuyuragan ang katotohanan, pero wala tayong gagawin. This action is offending to God, sabi niya. Ito ang nakakalungkot mga kapatid. Ito ang nakakalungkot. Sabi dito, unmask the pretentious sophistries which is received will lead ministers and physicians and medical missionaries workers to ignore the truth. Ano po? Medical missionaries, physicians, ministers, they will ignore the truth. Magiging passive na lang sila. Papabayaan na lang nila ang katotohanan by holding their peace, sabi niyo dito. Everyone is now to stand on his guard. God calls upon men and women to take their stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel. I have been instructed to warn our people, for many are in danger of receiving theories and sophistries that undermine the foundation pillars of the faith. Kaya binabalaan ko niya ang ating mga kapatiran, lalaki at babae, manindigan kayo sa totoo. Sapagkat marami ngayon ang magdadala ng mga salit-salin ng katuruan na mali sa ating iglesia. Pero marami sa atin, ang tikom ang bibig at walang sinasabi. Sabi niya dyan, take your stand under the blood-stained banner of a Prince Emmanuel. Take your stand. Saan ka ba nakatayo? Marami sa atin mga kapatid, nasa gitna lang. Nasa gitna lang. Kaya tayo Laodicean pa rin hanggang ngayon. Laodicean. Subalit ang sabi ng Panginoon, if we will remain in this condition, He will spew us out of His mouth. Yun ang nakakalungkot. Kaya tayo ngayon mga kapatid, we should take our stand. Saan ka nga ba? On the side of the Lord or on the side of this apostasy? On the side of the Lord, isigaw mo ang kamalian o doon ka sa tumalikod and hold your peace. Nasa atin ang pagpipili mga kapatid. Ang sabi niya dyan, as a people, we are to stand firm on the platform of eternal truth that has withstood
test and trial, we are to hold to the sure pillars of our faith. The principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. They have made us what we are. The lapse of time has lessened their value. It is the constant effort of the enemy to remove this truth from their setting. Sabi niya, itong katotohanan na dinala sa atin mula pa ng pasimula, bagaman mahabang panahon na ang lumipas, hindi nagbago ang epekto nito. Opo? Hindi nabawasan ang value nito. Ginagawa ng kaaway na sirain ito, pero ito ay nananatiling katotohanan ngayon. Ang sabi niya, He will bring everything that he possibly can to carry out the deceptive design. But the Lord will raise up men of keen perception who will give this truth their proper place in the plan of God. Mga kapatid, ito ang panahon para makisangkot sa gawain ng Panginoon, para isiwalat ang kamalian, ang kasalanan na ginagawa ni Satanas. God will call men and women. Sana mga kapatid, marami sa atin ang tutubon dito. I have been instructed by the heavenly messenger that some of the reasoning in the book Living Temple is unsound, and that this reasoning would lead astray the minds of those who are not thoroughly established. Kaya binabalatan niya. About the time that Living Temple was published, there passed before me in the night season representation indicating that some dangers was approaching and that I must prepare for it. Sabi niya, ipinakita sa akin na sa paglabas ng aklat na ito, dakilang panganib ang nasa ating harapan at kailangan natin magbantay dito by writing out the things God had revealed to me regarding the foundation principles of our faith. A copy of Living Temple was sent me, but it remained in my library unread. Sabi niya, pinadala sa akin yung kopya ng aklat na ito, subalit hindi ko man lang binasa. Bagaman may totoo dito, because ayaw ni Ellen White na makontamina ng aklat nito. Pero sa atin ngayon mga kapatid, maraming aklat na may katotohanan, ngunit may halong kasinungalingan at kasalanan, kamalian. Pero marami sa atin ang willing at nag-i-enjoy na magbasa. Si Ellen White mismo, ginabayan pa ng Panginoon, pero hindi niya man lang binuksan. Sabi niya, nanatili sa kanyang library. From the light given me by the Lord, I knew that some of the sentiments advocated in the book did not bear the endorsement of God, and that they were snare that the enemy had prepared for the last days. Sabi niya, itong mga isinali sa aklat na ito ay mga patibong ni Satanas para sa huling kapanahunan. Tingnan natin. I thought that this would surely be discerned and that it would be necessary for me to say anything about it. Sabi niya, kailangan kong magsabi ng bagay patungkol dito. Dahil yun ay babala at yun ay makakaapekto at makakasira sa ating denominasyon. Pero marami sa atin, kahit alam niya makakasira, they will hold their peace. Bakit? Sabi nga ng ibang mga preacher natin, mga independent ministry, because they are afraid to lose their retirement. They are afraid to lose their job. Ano po? Hindi ko naman, sabi nila, iwan ko lang sa kanila. Ano po? Sabi dito, in a night vision, I was shown distinctly that their sentiments is already read. Sabi ito, shortly before I sent out sabi dyan, the word of God, one high in responsibility in the medical work was directing this man and that man to loosen the timbers supporting this platform. Then I heard a voice saying, where are the watchmen that ought to be standing on the walls of Zion? Are they asleep? This foundation was built by the master workers and will stand storm and tempest. Will they permit this man to present doctrines that deny the past experience of the people of God? Sabi dito Ms. White, nakita ko niya na itong isang taong ito ay sisirain yung pundasyon na sumusuporta doon sa prinsipyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Subalit sabi niya, nasaan ang mga bantay ng Siyon? Sila ay tulog. Mga kapatid, kaya nakapasok. Nakapasok na nga, wala pa silang ginawa. Because they hold their peace. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Sabi dyan, shortly before I sent out the testimonies regarding the effort of the enemy to undermine the foundation of our faith through the dissemination of the seductive theories, I had read an incident about a ship, a fog meeting, an iceberg for several nights. Sabi niya, na naginip ako, nakita ko, na isang barko ang lumalayag at nakakita sa harapan niya ng malaking iceberg.
hadlang. Subalit ang sabi niya, meet it. There was not a moment hesitation. It was a time for instant action. The engineer put on full steam, and the man at the wheel steered the ship straight into the iceberg. With a crash that struck the ice, there was a fearful shock, and the iceberg broke into many pieces, falling with a noise like thunder of the deck. The passengers were violently shaken by the force of the collision, but no lives were lost. The vessel was injured, but not beyond repair. She rebounded from the contact, trembling from stem to stern, like a living creature. Then she moved forward on her way. Sabi niya, nakita ko na yung iceberg, sabi niya, banggiin natin. Walang dalawang isip, binangga. Nawasak ang iceberg. Nagkaroon ng pag-alog ang barko. Naalog ang mga pasahero. Nasira ang barko, subalit pwede namang ayusin. At nung sabi niya, kinalaunan, nagpatuloy ang barko. Kaya ang panawagan niya, salubungin natin itong iceberg na ito. Nahahadlang at magpapayanig sa atin. At walang iba, this alpha of apostasy from the medical side. Okay? Sabi niya, it will be said that living temple has been revised, but the Lord has shown me that the writer has not changed. Okay? And that there can be no unity between him and the ministers of the gospel. Sabi niya, oo, kinalaunan, niribisa naman yung aklat. Binago. Pero ang sabi ni Ms. White, binago yung aklat, pero yung author, parehas pa rin. Walang nagbago sa author. At ang sabi dito, hindi nagkaroon ng pagkakaisa ang aklat na ito at ang ministro ng Ebanghelyo. Walang pagkakaisa. Salungat sa ating prinsipyo. Kaya ang sabi niya, while he continues to cherish his present sentiments, I am bidden to lift my voice and warning to our people, saying, be not deceived, God is not mocked. Huwag nating dayain ang ating Panginoon. Kaya salubungin natin ito. Ang sabi dyan, the Omega would be most startling nature. Pag-aaralan natin yan, nasunod mga kapatid. Alam niyo po ang kalagayan noon ng ating mga medical missionary. Ganito. Medical missionary outreach was from the beginning very important at Tumalinda. Here at Track Road of Medical Evangelist heads out into the community. Ginagawa nila mga kapatid. Ito mga medical missionary, lumalabas sila ng grupo at nanggagamot sila sa mga komunidad. Yan ang medical missionary. At ang kanilang paraan ng panggagamot ay natural na panggagamot. Tinuro ng Panginoon. Hindi yung mga synthetic drugs ngayon. Ano po? Hindi yan. Subalit mga kapatid, kailan nagbago ang lahat ng ito? Ito po ay nagbago nung pumasok yung tinatawag na accreditation system. Nang ang Amerika, yung ating sanitarium, ay ipailalim sa accreditation dito mga kapatid sa AMA or American Medical Association. Ito po ay government agency to accredit, but to qualify, they need to educate the teachers into world education and policy, Babylonia education. Inaccredit yung hospital para maging mataas ang quality. Subalit para sila ay makapasa, kailangan yung kanilang mga manggagawa ay pag-aralin sa labas na filosofiya upang makabalik sila at dadalhin nila hindi na yung filosofiya ng Biblia, kundi filosofiya ng sanlibutan. Kaya yung ating sanitariums, mga kapatid, ay naging hospitals. Na maging hospitals, hindi na buo ang prinsipyo ng ating Panginoon sa gawain yan. Contaminated by the worldly policy. Kung kaya tayo ay nagsimula na mag-administer ng synthetic drugs. Kumuha tayo ng mga doktor na hindi naman Adventist. Pansinin natin sa ating mga hospitals. Para lang tayo magkaroon ng mataas na quality. Kailangan mag-offer ka ng ganito mga program. Walang qualified Adventist doctors, medical practitioners, kukuha tayo sa labas at hindi magtuturo ng healthy lifestyle. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Because our medical ministry, ang sabi ni Ellen White, this institution were made or are made to prepare a people to stand in the investigative judgment. Dapat tinuturuan ang tao na ingatan ang kanilang pangangatawan, ang kanilang kalusugan at turuan sila ng tamang pag-ingat nito. Subalit ngayon, sa ating mga hospitals, alin sa ating hospitals ang puspusan nagtuturo ng pag-iingat ng kalusugan?
Hindi ba yan nakakalungkot na katotohanan? Pansinin natin mga kapatid. Pansinin natin. Sa panahon ni Kellogg's, bago siya nagtalikod, ano ang kaparaanan niya? Yung hydrotherapy, mga halamang gamot, at hindi lamang mga simpleng tao ang nagpaggamot sa kanya. Mga prinsipe, mga presidente ng Amerika nagpaggamot sa kanya. At gumaling. At nakita nila ang kaparaanan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang paraan natin mga kapatid? Masasabi po natin na kaparaanan ng Panginoon, marahil sa ilang bagay, but not all, mga kapatid. Because, ang sabi dito, in order for them to be qualified, they need to be re-educate from the Babylonian philosophy. Ano ang kasama? Evolution, critical thinking, scientific method, philosophy, and many more. Dapat ito ang matutunan ng isang doktor o isang practitioners upang sila ay ma-accredit ang magkaroon ng mataas na quality ng panggagamot. Kaya sabihin natin, ay, yung hospitals natin, ano yan, level 4, level 5, maganda. Pero kumusta naman? Nagtuturo ba yan ng filosofiya ng Biblia upang dalhin ang tao at turuan na makatayo sa oras ng paghuhukom ng Panginoon? Pansinin natin mga kapatid, pansinin natin. Kung nasaan ang prinsipyo natin ngayon. Nagsimula yan sa panahon ni Kellogg nang siya ay mag-apostasy. Sabi dyan, the scriptures which above all others have been both the foundation and the central pillars of the Advent faith was a declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ang pundasyon, ang paglilinis ng sanctuaryo, ang pagtatagumpay sa kasalanan ay kinakailangan at tinuturo dito. Ang ating hospitals dapat ay magturo ng pagtatagumpay sa kasalanan. Dahil pag tayo ay nagkasala, tayo ay nagkakasala. Pag tayo ay nagkasakit, tayo ay nagkakasala. At marami tayong practice ngayon na mali sa ating kalusugan. At dapat nating pagtagumpayan. Ano po? Subalit tinuturuan ba tayo ng ating hospitals na iwasan yung mga stimulating foods? Tandaan niyo mga kapatid, we are living in a day of atonement. During the Day of Atonement, in Leviticus 16:16-33, nakalagay doon. Ano ang ginagawa ng Israelites? Una, they afflict their souls. At ang pangalawa, they fast. Ang sabi ni Ellen White, sa testimonies, ang fasting natin ngayon is avoiding the stimulating food. Pag sinabing stimulating, yung mga exciting food, mga fast foods, mga kapatid. Ang problema, kahit yung ating mga practitioner sa hospital, they still eat from the fast foods. So how they can teach their clients to live a life that is acceptable to God during this Day of Atonement? Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Mga kapatid, paano tayo makakatayo sa panahon ng paghuhukom na ngayon ay naghuhukom ang Panginoon kung ang institusyon na tinayo ng Panginoon ay hindi nagtuturo ng tama dahil sa makasandibutang prinsipyo? Kaya sabi ng Panginoon kanina, sabi ni Ms. White, hindi na ako sasama sa inyo maliban na linisin niyo muna ang pangalan ko sa lahat. Sa ganitong kaparaanan, malinis ba ang pangalan ng Panginoon sa atin? Kayo ang makakasagot yan mga kapatid. Ang sabi dyan, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that the Great Reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in the process of reorganization. Ang sabi ni Ellen White, pag-alis ko, ang ilan sa atin ay magpo-propose na magkaroon tayo ng Great Reformation. Subalit ng Reformation ito, ang sabi niya, ito ay nangangahulugan na pag-give up, pagsuko ng ating doktrina sa doktrina ng sanlibutan. Sabi dito, pagbigay, pagsuko ng pundasyon ng ating pananampalataya sa process ng organization. At ang sabi dyan, let the truths that are the foundation of our faith be kept before the people. Some will depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devil. They took science, and the enemy comes in and gives them the abundance of science. But it is not the science of salvation. Sabi ni Mrs. White, ito marami sa atin. Lalo sa medical practitioners. They will talk about science. Mag-uusap-usap ang magsasalita tungkol sa siyensya.
But it is not the science of salvation. Mga kapatid, nakakalungkot. One time, nanood ako ng programa ng ating konferensya, ng ating mataas na konferensya. At ang programa nila may kinalaman sa psychology, itong counseling. Ang sabi ng medical practitioners na Adventist, ang problema natin sa ating kalusugan, kahit yung kalusugan natin sa pag-iisip, ay hindi kaya ng simpleng prayer lang. Nakakalungkot mga kapatid. Ibig sabihin, mas magaling na yung kaparaanan ng tao sa counseling kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon sa panalangin. Kakalungkot. Kakalungkot. Sabi niya, hindi sapat ang panalangin sa bagay na ito. But during the time of Jesus, they were mentally ill in those days. Pero, sila ba ay hindi napagaling ng Panginoon? Mga kapatid, this is yung sinasabing open avowed in rejection of the spirit of prophecy. You are claiming to accept the spirit of prophecy, but your action is a direct opposition doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, it is not the science of humility, of consecration, of the sanctification of the Spirit. We are now to understand the pillars of our faith, the truths that have made us a people that you are leading us step by step. At ang mangyayari mga kapatid, inisa-isa ng ating propeta ang mangyayari kapag nangyari yung reformation na sinasabi niya na ating isusuko ang ating pananampalataya. Ano ang mangyayari? Ang sabi niyan, una, the principles of truth that God's wisdom has given to the remnant church would be discarded. The principles of truth. Alin yun? Alin prinsipyo ng katotohanan? Na ang pagpapagamot, ang pagpapagaling ng Panginoon ay sa pamamagitan ng natural na kaparaanan. At marami pang iba. Pangalawa, our religion would be changed. Mababago ang ating religion. Sa next slide natin, ipapakita natin mga kapatid kung paano nangyari ito. Paano nabago ang religion. The fundamental principles that have sustained the work of the last 50 years would be accounted as error. Yung pananampalataya natin na pinanghawakan sa loob ng 50 taon sa reformation na ito ay ipapalagay na mali. At yan ay pag-aaralan din natin mga kapatid. A new organization would be established. Bagong organisasyon. Books of new order would be written. Mga aklat ng bagong order ay isusulat at pag-aaralin po natin yan. Sapagkat tayo sa ating institution, sa ating denominasyon, mayroon tayong 3 na aklat na published mismo natin, subalit contained ng errors, ng fallacy, at ng kadayaan ng ating kaaway na Satanas. Pag-aaralin din po natin yan. At ang sabi dyan, a system of intellectual philosophy would be introduced. Ngayon mga kapatid, marami ng pastor ang nagpapractice ng spiritualism na tinatawag, pag-aaralin po natin yan. At ang sabi dito mga kapatid sa huli, Selected Messages Volume 1, page 204, the founders of this system would go into the cities, into a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded, and also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vices, but God is being removed. They would place their dependence on human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. At sabi pang Ellen White sa iba niyang quotations nito, yung sino man nasasalungat dito, they will be a thorn in the flesh. Ikaw ay magiging tinik, kumbaga tinik sa lalamunan nila, at gagawang ka ng paraan para ikaw ay masira. Unang-una nakita natin na naging tinik si Pastor M.L. Andresen. At anong ginawa nila? Pinatalsik nila sa Kristo. Kung kilala niyo mga kapatid, si Bill Hughes, yun din. Umalis na lang because he cannot hold his peace to the apostasy that is happening inside our church. Ngayon mga kapatid, sa lahat ng ito, kung kayo pa rin po ay mananaginip at maniniwala na walang pagtalikod sa iglesyang ito, mga kapatid, you are denying the truth
that our prophet has revealed to us this time. Kaya ang sabi niya kanina, take your sides. Sapagkat hindi lahat dito ay tumalikod. Kaya nga tayo mga kapatid ngayon ay church militant. Sabi ko sa ating pag-aaral ng Sunday Law, yung testing truth, yun ang maghihiwalay itong mga apostasing ito. Yung mga nag-apostasy, yung mga tares, yung mga foolish virgins, yung mga goat, yung Sunday Law, yung third angel's message, yun ang maghihiwalay. At pag nahiwalay yun, ang matitira dito ay yung totoong iglesia ng ating Panginoon. Kaya itong oras para mag-take sides. Saan ka ba? Doon ka ba? Sa tunay na anak ng Diyos o doon sa mga tumalikod? Ang pagpipili ay nasa atin mga. Sabi nga ng Panginoon kay Joshua, huwag kang umalis sapagkat mayroon pang sa 7,000 na hindi sumasamba kay Baal. Mga kapatid, maraming tapat na mananampalataya ang iglesyang ito. Maraming tapat. Kaya, let's take sides. Saan ka ba? Papanig ka ba doon sa mga tapat? O doon sa mga tumatalikod ngayon? Harap-harap ang ginagawa. Subalit ang sabi kanina, ang kasalanan ay hindi lamang doon sa gumagawa nito, kundi for those who have pleasure, to them who do it. Kapag wala kang ginagawa, if you hold your peace, it seems to be that you are having pleasure to them who do that. Pero kung hindi ka natutuwa sa kanila, it is time for you to raise your voice in protest to what they are doing. Kaya ngayon mga kapatid, this is the alpha of apostasy. At malayo, malaki, ang dinilang pagbabago sa atin mga. Sana, sa pagkakataong ito, makita natin ang kabutihan ng Panginoon na binubuksan sa atin ang mga bagay ng katotohanan upang tayo ay mababalaan at tayo ay makapagpili kung saan tayo panig sa panahon ito. Sapagkat isa lamang ang dapat nating panigan at sana tayo masumpungan doon sa tapat na mananampalataya upang tayo ay karapat-dapat na akayin ng Panginoon papunta sa kanyang kaharian. Ama naming banal, marami pong salamat. Dahil sa muli pa, binuksan niyo sa amin ang dakilang katotohanan na nagbukas ng aming isipan na hindi namin maitanggi na mayroong pagtalikod sa aming hanay. Maging sa panahon ni Ellen White, nagsimula at hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon. At ang mga taong ito ay nagdadala ng kaluluwa palayo sa katotohanan papunta sa kapahamakan. Panginoon, sana'y tulungan kami na makita ang katotohanan ito. Makapagprotesta kami upang ang iba naming kapatiran ay mababalaan din namin, Panginoon. Pagpalain po kami, O Diyos. Maraming salamat sa lahat sa iyong pag-ibig at pagliligtas. Ito po aming hiling. Dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, minsan pang pasalamatan ng Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng isang pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral na naman ng isang pag-aaral na kung saan nagbukas nawa ng ating kaisipan sa katotohanan patungkol sa panahon na ating kinalalagyan. Na ito po ay magdadala sa atin sa tunay na daan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa patuloy na tumututok at nanonood ng ating programa. Gayon din po, pasalamatan natin muli ang ating kasama sa technical side, si Brother Jared, at ang pagpapala nawa ng langit ang sumaating lahat sa oras na ito.